Samantala sa iba pang mga balita, inaasahang malalagdaan na sa darating na Marso 27 ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Ayon po kay Presidential Advisor on the Peace Process Teresita Deles, hindi lamang ang mga taga Bangsamoro ang matutulungan ng naturang kasunduan, kundi maging ang buong bansa. Narito ang report ni Julius Disamburuna. Matagal ding sinubaybayan mula sa usaping pangkapayapaan hanggang sa kasunduan. Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at inaasahan sa darating na ika-27 ng Marso taong kasalukuyan, inaasahang malalagdaan na ito sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa isang pahayag, sinabi ni Office of the Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Teresita Deles na kasabay ito sa pagtatapos ng halos 17 taon ng negosasyon. Tiwala naman si Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer na malaki ang may tutulong sa pagkakalagda ng nasabing kasunduan. Hindi lamang kasi ang mga taga-Bangsamoro ang makikinabang nito, kundi ang buong bansa dahil sa pagkakamit ng isa sa matagal na nating inaasam-asam na kapayapaan. Saad pa ni Ferrer, handa na ang mga kinakailangan dokumento na lalagdaan na magkabilang panig. Samantala, umaasa naman ang MILF na walang magiging hadlang ang paglagda sa peace agreement. Sinabi ni MILF Vice Chairman for Political Affairs Gadzali Jaafar na tiwala silang hindi magiging problema ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF o anumang grupo dito. Gayon din naman ang pagtitiyak ng pamahalaan na wala nang sino mang pwedeng humadlang sa lagdaan sa kasunduan. Magiging susi din nila sa pag-unlad ng Mindanao at ng buong Pilipinas ang paglagda sa Comprehensive Agreement. Pagkalagda sa kasunduan, ibibigay kay Pangulong Aquino ang proposed Bangsamoro Basic Law para kanya itong maaprubahan sa kadadalhin sa Kongreso at hanggang maisagawa ang plebisito para sa pagtatatag ng Bangsamoro government. Kagad, parang tila iniisip nga, yung pating insinuation na ito hindi nakabase sa saligang batas. Sana matingnan lahat ng panukalang ilalabas ng Transition Commission at doon tingnan bawat detalye kung merong na hindi kalinsunod ng saligang batas. At kung meron ako pong dahil mula sa umpisa, ang framework kaho ay dapat yung nakasaklaw na sa saligang batas para mas madali natin mapatupad itong pag-uunawan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.